Mayroong isang ina, isang OFW, isang babae na umalis para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero nang siya'y bumalik, may kakaiba sa kanya. At ayon sa alamat, pinatay niya ang sarili niyang mga anak. Niluto at ipinakain pa raw sa kanyang asawa. Hanggang ngayon, dekada na ang lumipas. May mga Pilipino pa ring naniniwalang buhay pa siya. At kapag may nakita kang babaeng may malaking hiwa sa muka, may isang pangalan ang agad na pumapasok sa isip. Maria Labo. Pero sino nga ba si Maria Labo? Totoong tao ba siya? O isa lamang alamat na lumaki sa bawat pagsasalaysay? Ito ang misteryo ng isa sa pinakasikat na urban legend sa Pilipinas. Kung lumaki ka noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000s, malaki ang posibilidad na narinig mo na ang pangalang Maria Labo. Sa Visayas, sa Mindanao, lalo na sa Iloilo, Negros, Capiz at Davao, naging bahagi siya ng mga takutan na maraming bata. Kapag gumagabi na at ayaw pang umuwi ng mga bata, may isang babala ang madalas nilang naririnig. Umuwi ka na, baka makita ka ni Maria Labo. Ayon sa alamat, si Maria ay isang mapagmahal na ina at asawa. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang mangibang bansa bilang OFW. Ngunit habang nagtatrabaho sa ibang bansa, may nangyaring hindi maipaliwanag. Sa iba't ibang bersyon ng kwento, sinasabing siya raw ay isinumpa. Ang iba naman, nahawa raw siya sa isang aswang. At may nagsasabing unti-unti raw siyang nabaliw dahil sa mga pinagdaanan niya. Ano man ang dahilan, nang makabalik siya sa Pilipinas, hindi na raw siya ang dating Maria. Isang gabi, umuwi ang kanyang asawa matapos ang trabaho. May nakahandang hapunan sa mesa. Masarap ang amoy ng pagkain. Masayang tinanong ng asawa kung saan ang kanilang mga anak. Ngunit ang isinagot ni Maria ang nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ayon sa alamat, ang pagkaing kinain ng kanyang asawa ay ang laman mismo ng kanilang mga anak. Napatigil umano ang lalaki, hindi makapaniwala, hindi matanggap ang kanyang narinig. Sa galit at sindak, kumuha raw siya ng bolo at hinataw si Maria sa muka. Ngunit hindi ito namatay. Nakatakas ito. At mula noon, naging palaboy na aswang na umano siya. Isang babaeng may malaking hiwa sa muka, isang halimaw na naghahanap ng susunod na biktima. At dito raw nagmula ang pangalang Maria Labo. Dahil sa dialektong Hiligaynon, ang salitang labo ay tumutukoy sa paghataw o paghiwa gamit ang matalim na itak o bolo. Hindi tulad ng ibang multo o halimaw sa alamat. May kakaibang epekto si Maria Labo dahil para siyang totoong tao. Wala siyang pakpak, wala siyang sungay, isa lamang siyang ordinaryong babae at marahil iyon ang dahilan kung bakit mas nakakatakot siya. Noong dekada 80 at 90, kumalat ang kanyang kwento sa pamamagitan ng mga tsismis, radyo at mga kwento sa mga barangay. Sa Davao, may mga panahong umano'y nagkaroon ng tinatawag na Maria Labo Scare. Maraming mga bata ang pinagbawalang gumala sa gabi dahil baka makita raw nila ang babaeng may hiwa sa muka. Sa Visayas naman, naging bahagi siya ng lokal na kultura ng takutan katulad ng Teniente Gimo. Isa rin siyang alamat na paulit-ulit ikinukwento ng mga matatanda sa mga kabataan. Sa paglipas ng mga taon, hindi rin nawala umano ang mga sightings ni Maria Labo. May mga nagsasabing nakita nila siya sa Iloilo. May iba naman nagsabing siya ay nasa Capiz. May iba namang kwentong lumitaw na siya ay nasa Negros at Davao. Halos pare-pareho ang description. Babaeng payat, mahabang buhok at may malaking hiwa o peklat sa muka. Gaya ng maraming urban legends, mas lalong lumalakas ang alamat habang mas maraming tao ang magkukwento nito. Marami pa ring Pilipino ang nagsasabing nagkaroon sila ng karanasan na makita ang babaeng ito. Isa sa mga kwentong madalas na naibabahagi sa mga kwento sa komunidad
ay ang karanasan ng isang mag-asawa. Ayon sa kanilang salaysay, nangyari ang insidenteng ito noong panahong buntis pa ang babae sa kanilang unang anak. Nakatira sila noon sa isang simpleng bahay na yari lamang sa kahoy at nipa. Isang gabi, habang naghahanda na silang matulog, may napansin ng babae na kakaiba. May narinig umano siyang mga mahinang kaluskos sa paligid ng kanilang bahay. Noong una ay hindi niya ito pinansin, ngunit habang lumalalim ang gabi, nakaramdam siya ng matinding kaba. Kasabay nito ay tila nahihirapan siyang huminga. Pakiramdam niya ay may kung anong masamang presensya sa paligid. Maya-maya pa, nagpasya siyang bumangon upang tingnan kung ano ang pinagmulan ng mga tunog. At doon niya umano nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa likod ng kurtina ng kanilang bintana, may isang babaeng nakasilip. Mahaba ang buhok nito, maputla ang muka at ayon sa babae, may malaking hiwa o taga sa kanyang muka. Napahiyaw siya sa matinding takot, agad namang nagising ang kanyang asawa. Mabilis nitong sinuri ang paligid ng kanilang bahay upang makita kung sino ang nakita ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya makita ang babae, may naalala siyang isang matandang paniniwala sa kanilang lugar. Ayon sa mga nakatatanda, ang buntot pagi ay maaaring gamitin bilang panlaban sa mga aswang at masasamang nilalang. Kaya agad siyang kumuha ng buntot ng pagi at paulit-ulit na pinagahampas ang kanilang buong kabahayan. Habang ginagawa niya ito, may narinig silang malalakas na yabag mula sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na mabilis na gumagapang sa ibabaw ng kanilang bahay. Paglabas nila upang tingnan ang nangyari, wala na ito. Dahil sa matinding takot, sumigaw ang lalaki at humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nagsidatingan ng mga tao sa kanilang lugar. Ngunit ang tingnan nila ang bubong, wala na roon ang babae. Walang bakas, walang palatandaan. Parang naglaho lamang ito sa dilim ng gabi. At ayon sa mga kapitbahay na nakarinig ng kanilang kwento, iisa lamang ang kanilang naging hinuha. Ang babaeng nakita ng mag-asawa ay walang iba kundi si Maria Labo. Tulad ng iba pang salaysay tungkol kay Maria Labo, wala ring opisyal na dokumento o ebidensya na makapagpapatunay sa pangyayaring iyon. Ngunit para sa mag-asawa, nananatiling malinaw sa kanilang alaala ang gabing iyon. Isang gabi na hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag. At isa na namang kwento na lalo pang nagpapatibay sa isang alamat ng isa sa pinakatatakutang nilalang sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang ang mag-asawa ang umano'y nagkaroon ng kwento tungkol sa pagpapakita ni Maria Labo. Sa bayan ng Hinigaran, isa rin siyang madalas na paksa sa mga kwentuhan ng mga residente. Ayon sa mga matatandang residente at mga taong lumaki sa lugar, may mga panahon na may mga nakapagsasabing nakita nila ang isang babaeng kahawig ng paglalarawan kay Maria Labo. Madalas umano itong makita sa dalampasigan, naglalakad na mag-isa, tahimik at tila walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kapansin-pansin umano ang kanyang mahabang buhok at ang pagtatakip niya sa isang bahagi ng kanyang mukha. Dahil dito, agad siyang naiuugnay ng ilan sa alamat ni Maria Labo. Ngunit mas naging kakaiba pa ang ibang bersyon ng kwento. Ayon sa ilang mga residente, hindi raw naninirahan si Maria Labo sa kagubatan o liblib na lugar gaya ng karaniwang inaasahan sa isang aswang. Sa halip, sinasabi ng ilan na namumuhay raw siya umano na parang ordinaryong tao. May mga nagsasabing nakita nila itong nagtatrabaho bilang isang manikurista, isang simpleng manggagawa na tahimik lamang na kumikita para mabuhay. Dahil dito, mas lalong lumalalim ang misteryo. Kung siya nga talaga ang taong iyon, paano siya nakapamumuhay ng normal sa loob ng maraming taon? At kung hindi man siya si Maria Labo, sino ang babaeng paulit-ulit na nakikita ng mga tao? Dahil sa kasikatan ng kanyang kwento, naging inspirasyon si Maria Labo ng iba't ibang pelikula, palabas at proyekto. Noong 2015, inalabas ang horror film na Maria Labo na base sa alamat ng babaeng OFW na naging aswang. May mga akademikong pag-aaral din at maging mga independent films na ginamit ang kanyang kwento
bilang inspirasyon. Patunay lamang ito na kahit walang malinaw na ebidensyang nagpapatunay sa kanyang pag-iral, nananatili siyang bahagi ng modernong alamat ng Pilipinas. Kung alamat lamang siya, bakit marami pa ring naniniwala? Ayon sa ilang mga cultural writers at researchers, ang kwento ni Maria Labo ay sumasailalim sa mga takot ng lipunang Pilipino. Takot sa kahirapan, takot sa pagkakahiwalay ng pamilya, takot sa mga panganib na kinakaharap ng mga OFW, at takot sa posibilidad na ang isang mabuting tao ay maaaring magbago dahil sa trauma o matinding pagdurusa. Kapansin-pansin din na karamihan sa mga bersyon ng alamat ay umiikot sa isang ina na nagsakripisyo para sa pamilya. Ngunit sa huli, siya mismo ang naging halimaw. Para sa ilan, hindi lang ito isang horror story. Isa rin itong simbolo ng mga sakripisyo at paghihirap ng mga Pilipinong napilitang mangibang bansa. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung saan talaga nagsimula ang kwento ni Maria Labo. Wala pa ring nakapagpapatunay kung siya nga ba talaga ay isang tunay na tao o isang kathang-isip lamang na gawa ng tsismis, takot o imahinasyon. Wala pa ring record, litrato o dokumentadong ebidensya na magpapatunay na ang mga babaeng nakikita nila sa hinigaran ay siyang tunay na si Maria Labo. Ngunit tulad ng maraming urban legend sa Pilipinas, hindi kailangan ng matibay na ebidensya upang manatiling buhay ang isang kwento. At sa bawat pagsasalaysay, lalo pang nabubuhay ang alamat ni Maria Labo. At sa tuwing may mga alamat na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, patuloy na mabubuhay ang pangalan ni Maria Labo. Minsan, ang mga kwentong walang ebidensya ang siyang pinakamahirap kalimutan. Ako si Dayan at ito ang isa na namang misteryong bumabalot sa kasaysayan at alamat sa Pilipinas. Kung gusto nyo pa ng mas maraming horror stories, mysteries at documentaries, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at samahan nyo akong manood sa susunod na video.